Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mall of Asia. Magbibigay tayo ng pinaka-latest na update sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito. Para maiba naman, dito naman tayo sa kabilang side dumaan. Dito nakatayo ang Mall of Asia Arena, SMX Convention Center, Conrad Hotel at marami pang iba. Dito tayo magsisimula ng update sa may seaside. Tingnan natin ang pinaka-latest na progress sa ginagawang reclamation project. Ilang buwan na rin ang nakaraan na magsimula na magtambak ng lupa at buhangin dito at sa ngayon ongoing pa rin ang SM Prime Reclamation Project. Layunin ng proyektong yan na lawakan at dagdagan ang area ng Mall of Asia Complex. Makikita naman natin kung gaano ka-crowded dito sa Mall of Asia, mula dito sa seaside hanggang sa loob ng mall. Halos fully developed na rin ang area na ito at ilan na lang yung bakante na space. Kaya naman kailangan na magdagdag ng malawak na area. Nasa 365 hectares ang lawak ng SM Prime Reclamation dito sa may seaside. Isa pang project na ginagawa dito, ang Mall of Asia Expansion. Dito sa likod, sa North Wing, ginagawa na ang bagong Sky Garden. Ayan, makikita naman natin ang latest na progress. Balik muna tayo dito sa reclamation project. Patuloy pa rin ang pagtatambak ng lupa at buhangin dito. May arko na dito sa North Wing Sky Garden. Malapit na rin siguro yung matapos. So ayun guys, meron nang nabuo na isang man-made island dito sa kabilang side.
Last month ay nagbukas na ang pinakabagong hotel dito sa Mall of Asia Complex, ang Lanson's Place. Ito yung bahagi ng North Wing sa ground floor na bukas na. Meron dito mini garden na open area na naging bagong tambayan na. Decorated na rin ang iba't ibang mga pailaw yung mini garden dito. Sa taas nito, yung ginagawa sa ngayon na North Wing Sky Garden. Kapag natapos na yan, may bago na namang pasyalan dyan sa taas. Yung ibang part ng North Wing ay ongoing pa rin na ginagawa, lalo na yung bagong dagdag na third floor. Dito naman sa harap ng mall, unti-unti nang binubuksan ang North Wing. Mas maganda, mas maliwalas ang bagong interior design ng Mall of Asia. Isa sa bagong highlight feature dito sa loob ng mall, ang mga glass ceiling na tinatawag na skylight. May giant dragon statue dito sa loob ng mall. Andito na tayo sa labas sa South Wing Sky Garden. Ito yung mas una na natapos at binuksan na sa ngayon. Kitang-kita din natin ang progress ng reclamation mula dito sa taas. Meron pa ditong nakatago na pa-surprise ng Mall of Asia. Yung nakabalot na yan na kulay puti, hindi pa natin alam kung anong meron dyan. Abangan natin ang big reveal sa mga susunod na buwan. Sa tingin nyo, ano kaya meron dyan sa loob? Dito sa South Wing Sky Garden, dalawa yung makikita natin na nakatago pa.
Kahit saan talaga dito sa Mall of Asia, ang daming tao sa ngayon. Lalong-lalo na dito sa area na ito kung nasaan ang playground. So ayan guys, mukhang makulimlim na yung panahon. Pasok muna tayo dun sa loob. Ito naman ang bagong game park. Iba't ibang mga arcade at mga games ang pwedeng laruin dito. Dito naman tayo sa kabilang side kung nasaan ang IKEA. Tingnan nyo, ganun din kahit dito sa IKEA, parang palengke na rin sa sobrang dami ng tao. Bukod sa IKEA store, dito rin makikita ang Swedish Cafe, Swedish Bistro at Swedish Food Market. Sobrang daming tao dito sa ngayon. Masarap pa naman yung mga pagkain dito. Ang haba ng pila dito sa Swedish Bistro. Ang IKEA branch dito sa Mall of Asia, ang isa sa pinakamalaking IKEA store sa buong mundo. Meron pang lounge area dito sa dulo. Ito yung mga available na pagkain dito sa Swedish Bistro. Kung may time kayo na pumunta dito sa may IKEA, try nyong kumain dito, napakasarap. Siguro magkakaroon pa ng ibang branch ng IKEA dito sa ating bansa. Anong masasabi nyo sa latest progress ng iba't ibang mga proyekto na ginagawa ngayon dito sa Mall of Asia? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!